Ang Marikina ay isang primerang klaseng lungsod na matatagpuan sa silangang bahagi ng Metro Manila. Kilala din ito bilang isang CEO capital ng Pilipinas at sa pagiging malinis, maayos na lungsod ng NCR. At kilala din ito sa kanilang mga nagagandahang parke, landmarks, at kanilang mga historical places na talaga namang pinagmamalaki ng mga Marikinians. Ngunit sa kabila ng lahat ay may nakaambang panganib. Ang panganib na yan ay sinubok hanggang sa dumating ang September 29, 2009 nang manalasa ang Bagyong Undoy. 14 na barangay sa 16 na barangay ng Marikina ang lumubog sa baha. 2 lamang na barangay dyan ang nakaligtas. Pagkalipas ng ilang araw matapos tumigil ang walang tigil na pagbuhos ng ulan na siyang nagdulot sa matinding pagbaha, tumambad sa mga Marikinians ang resulta ng trahedya. Ang mamang ito ay naikwento pa kung paano sila nakaligtas sa patuloy na pagtaas ng tubig ba. Nakita ko na pwedeng itago yung anak ko rito dahil malakas ang ulan kahapon. Pumayag naman sila. Kaya dito muna sila. Pero tumataas na naman, umabot na dyan sa floor na yan. Nakahiram kami ng hagdan, umabot kami ng tali. Na iba to, inihila ko yung hagdan. Inakyat ko yung mga anak ko dyan. Dahil sa tatag at determinasyon at pagtutulungan, nakabawang muli ang mga Marikinians. Ngunit sa hindi nila inasahan, ito pala'y mauulit lamang at mas matindi pa ang pinsala na idudulot nito nung manalasa ang Bagyong Ulysses. Habang tumatakbo oras, pataas ng pataas. Ang Undoy, isang iglap lang ng taas, bigla rin baba. Ito, dire-diretso. Di tulad ng Bagyong Undoy, ay marahan ang pagtaas ng tubig dahil dahan-dahan ang buhos ng ulan. Ngayon sa Bagyong Ulysses ay malakas na ulan at malakas na hangin kaya bigla din ang taas ng tubig ng Marikina River na siya namang mabilis sumakop sa mga kabahayan. Kaya mas malaki at mas marami ang napinsala. Dahil sa matinding pagbaha na dinanas ng Marikina ay sinigurado ng mga local government ng Marikina at ng DPWH at ng mga karatig lalawigan ng Metro Manila na hindi na ito mauulit muli. Ang pinakamabisang solusyon ay ang palawakin at palalimin ang Pasig-Marikina River Channel na siyang nagiging daluyan ng tubig nagmumula pa sa Sierra Madre. Kaya sa araw na ito ay yan ang ating sisilipin at ipapakita natin sa inyo kung ano na nga ba ang nagiging progreso sa proyekto ito na pinatayo at pinapagawa dito sa lungsod ng Marikina hanggang dun sa lungsod ng Pasig sa pagpapalawak nitong Pasig-Marikina River Channel. Ang lungsod ng Marikina ay isang valley o lambak na matatagpuan sa eastern part ng Metro Manila kaya nagiging catch basin ito at dito naiipon ang mga tubig dulot ng matinding pag-ulan na nanggagaling pa sa Sierra Madre. Halimbawa na lamang ang Barangay Kalumpang. Ito ay may taas lamang na 2 meters above sea level. Kaya napakababa nito at mabilis mapuno sa tuwing may malakas na pag-ulan. Kaya hindi maikapagtataka na prone ito sa baha tuwing may bagyo. Yan guys, dito tayo ngayon sa San Mateo Batasan Road. Ito yung harap natin, yun yung San Mateo Batasan Bridge. Dito sa may San Mateo Rizal, ayan. Ayan, makikita nyo sa ating drone shot, napakaganda ng kanilang flood walls dyan, kabila ang gilid, no? So, yan yung recently lang na inayos at renovate, nagkaroon na dyan ng improvement. Meron ng mga nadagdag dyan, ng mga istrukturang talagang matitibay na ng mga flood walls, no? So, ayan, subaybayan natin to hanggang dun sa may bayan ng Marikina, papunta dun sa may Manggahan. Titingnan natin yung, flood control na ginagawa dito. Dito natin makikita yung talagang sinasabing tunay na flood control project, no? Hindi ito ghost project na kung saan wala tayong makikitang proyekto. Dito napaganda ng flood control na nagagawa dito sa Marikina. So dito tayo sa part ng San Mateo at Quezon City boundary. Ayan, dito yung sign, welcome ng Quezon City. Ayan, welcome to Quezon City. Pag dito, sa harap natin, pag dumiretso ka dyan, ayan ay San Mateo. Pag kumanan ka dito sa may Rizal Street, ayan naman ay papuntang Marikina Bayan. No? So, yun naman nakikita nyo sa ating drone shot ngayon, ayan yung river channel na nagmumula pa sa Upper Marikina, no? Sa may parteng Rodriguez Rizal, kung saan itinayo yung malaking Wawa Dam. At dyan din dumadaan yung malakas na tubig tuwing may malakas na pagbuhos ng ulan. So yan ay didiretso pababa doon sa may Marikina at Pasig.
Ngayon, mula dito ay pupunta naman tayo ng Marikina Bayan sa may riverbanks. Titingnan natin yung ginagawang flood control doon sa may mismong riverbanks. No? Tingnan natin kung gaano nga ba kaganda yung kanilang flood control doon at gaano nga ba kalaki naging progreso ng proyekto na to dito sa may Marikina. Guys, so dito tayo sa mismong tulay na itong San Mateo at Batasan. Yan sa baba. So saan nandito tayo ngayon? Ayan yung pinaka-ilog. Ito, diretso ito papunta sa may Marikina, no? Diretso din yan sa may Laguna Lake, no? Padaan yan ng Pasig. Yung exit naman yan ay sa may Libertad ng Pasay, doon sa may Pasig River. Ngayon ay pupunta tayo ng Marikina Bayan sa may riverbank. So titingnan natin yung kaduktong nitong flood control project na ginagawa dyan. So kakanan tayo sa unahan sa may Jeep Rizal Street. Lampas lang tayo ng konti tayo sa unahan makapark ng motor. Ito may mga silungan ng ating mga rider dito sa ilalim ng C5 access road, no? Extension, tawag dito yan, sa ilalim ng tulay tayo Marcos Bridge pala yan. Maraming na silong dito. Sa may lalim ng puno. Pilong. Ayan, no? So dito na tayo sa part ng Marikina. Yan sa harap natin yung SM City Marikina. Ayan, no? So ito binakod na ng DPWH. So nung nakaraan, open lang to dito, matatanaw natin yung ilog. Pero sa ngayon, dahil malawakan na yung kanilang ginagawang reclamation dyan, tsaka pag-dredging dun sa ilog, sinarado na nila to para iwas disgrasya, no? Ito yung kalsada na makikita natin. Ayan yung papatawid dun sa kabila. Tapos yung mahabang yun, sa harap ng SM, yun yung Marcos Highway. Dito naman, sa bandang ito, pag diniretso natin yan dun sa unahan, yun yung SM, yung Riverbank Center ng Marikina. So, yan yung Marcos Highway. So, ayan, makikita nyo dyan sa ating drone shot, dyan sa baba, sa may malawak na ilog na yan, ay makikita natin napakaganda na ng ginawa nilang flood control project dyan, kung saan very, very beneficial, lalo-lalo sa mga residente malapit dito, no? Dahil itong area na to ng Marikina ay napakababa nito, at dito, na pupondo muna yung tubig bago pa dumaloy dun pababa sa may Manggahan, no? Bago mag-exit ng Manila Bay dun sa may Pasig River. Dito sa parte na to, medyo mababa kasi ito dito sa area na to, kaya ito yung nagiging parang catch basin. So dito, napakalaking bagay na napakalawak na ginawa nila itong flood control project, no? So dito natin makikita sa Marikina yung tunay na flood control project. Kumbaga, ito talaga yung flood control project na hindi tinipid. Sa kabila ng mga kontrobersyal na kinasasangkutan ng mga flood control project, ay umaasa pa rin hindi lang ang mamamayan ng Marikina, kundi pati ang mamamayan ng buong Metro Manila na matapos ng maayos ang proyektong ito dito sa Pasig Marikina River Channel, para sa ganun ay matuldukan na ang mga insidente ng pagbaha sa buong Kamaynilaan.